Alright, ayan, magandang hapon po sa inyo lahat dyan. So, bigay muna tayo ng counting reaction, opinion dito nga po sa issue ngayon ng walang iba na si Doklat, aka Pitbull. Okay, so eto, bago tayo magsimula, shoutout muna sa inyo lahat dyan mga kapatid, mga kapeso, sa ating mga kasamahan sa Team Oppo, Anti-Kalingap, sa Reynas Community, ganoon din po sa lahat po ng mga Dagot Samaritan na tumutulong po sa ating mga kababayan. Siyempre sa pangunguna po yan, Rochelle Community, Ruel of Malalag, Rachel Morales Vlog, ganoon din po ang iba pang mga charity vlogger tulad nila Daddy Frankie Official, Team Daddy Frankie, Aling Rochelle, pakisuportahan po. Pugong Biyahero Team, ganun din po ang Techram Community at Marcos TV Channel, no? Eto mga kapatid, no? Napanood ko itong interview ng Hari dito nga po kay Doklat, kay Pitbull, kung saan ay nakikita ko pong kinakarma na ngani. Paano ko masasabing kinakarma? Kasi napakayabang ng taong ito. Din ng asong ito. Napakayabang po nito. At lagi niyang ipinagmamalaki nga po, no, sa simula't simula yung kanyang milyones na mansyon. Walang iba yung kanyang tinitirhan po dyan na sa pagkakabalita ko parang ni ribbon cutting yata yan. Ribbon cutting ba? House blessing. Kung di ako nagkakamali. House blessing yan. And may paiyak-iyak pa doon yung etong si Pitbull na ito, no, si Doklat. Labis yung kanyang pasasalamat dahil nagkaroon nga raw siya ng property, mansion, lupa't bahay na nagkakahalaga nga raw po ng 5 milyon. Kung natatandaan nyo po mga kapatid, mga kapeso, nung kaming dalawa, no, simula po nang ako'y binanggit nito sa social media, kaya nga po nabuhay itong ating YouTube channel at nakapalik na naman tayo dito sa pag-YouTube dahil nga po dito kay Doklat o kay Pitbull. Dahil nung time na minumura-mura po niya si Ninang Malo ay nabanggit niya rin po tayo, no? Nabanggit niya tayo dun sa live stream niya ng ilang beses at napakarami niyang sinabi kay Kapeso. Nakaramihan po ay hindi naman tugma sa kung anuman ang tunay na nangyari between the Kalingap and kay Kapeso. So yun nga, dahil nabanggit na tayo, ay lumabas po muli tayo sa social media, sa pag-YouTube para sagutin ang kanyang mga paratang. Alright, so yun nga, at dahil dito ay sinundan na po natin ang sinundan itong si Doklat, si Pitbull, hanggang sa nagtago po ito sa kortina ng mansion niya. Alright, kasi nga minamayat maya po natin to. So eto, muli babalikan natin itong si Doklat, itong si Pitbull sa pagre-reaction or sa pagbibigay ng opinion. Dahil sa nakikita ko po ngayon, siya po ay kinakarma na. Dahil sa sinabi niya sa amin dati na meron daw kaming bahay pero yung bahay namin ay para bang basura. 'Di ba? Kasi ang mga laman daw nito ay mga plastic na mga paninda. So ngayon, Pitbull, Doklat, sino ngayon ang kinakarma sa atin? Minamaliit mo kami dahil ganito lang yung bahay namin. Actually, ganito man ang bahay namin, sarili naman namin. Di ba? Maliit man ang structural ng aming tindahan o ang aming bahay na ngayon ay tindahan na, no? At least sarili namin. Hindi naman kami nang aangkin ng ibang property na hindi sa amin. 'Di ba? Kasi dito po sa napanood ko dito kay Pitbull, kay Doklat ay naging kaaway na po niya yung ipinagmamalaki niyang bossing niya. Sa madaling salita, yung amo niya na palagi niyang ipinagmamalaki na sobrang napakabait daw at mapagbigay. Anong nangyari ngayon? Bakit puro paninira na lang ang sinasabi mo sa amo mo? 'Di ba? Anong nangyari, Doklat? Okay, so eto, dito po ay in-interview siya nung Hari dahil nga po sa mga nangyari at pagpasok pa lamang ng gate nung Hari ay grabe po, napakaalumanay at para bagang konti na lang iiyak na etong si Pitbull dahil sa nangyari sa kanya. Aray mo, paawa effect. Okay, so eto na, pakinggan natin at bigyan po natin ng opinion etong interview ni Hari kay Pitbull o kay Doklat. Bakit
tumantong sa gano'n na nagkakagulo-gulo kayo? Nagkaaway kayo? Nung una pa naman kuya, masakit na siya manalita na pagbibintangan ako magnanakaw. Kung ako galit na galit. Aray mo. Napagbintangang magnanakaw ang isang doklat. Aray ko. Di ba? Alam mo ba, Pitbull, sa totoo lang, may nagbintang din sa akin yan. Yung nag-i-interview sa'yo, na magnanakaw daw kami ng content. Matapos siyang makinabang, sasabihan niyang magnanakaw, giatay. So ngayon, ikaw naman ang pinagsasabihan ng magnanakaw. Hindi kaya totoo yun? Alamin natin kung bakit ka sinasabihan o pinaparatangan ng magnanakaw. Pero nababanggit mo nga dito na simula't simula pa lamang, ganyan na yung ugali niya nung boss mo. Pero kung matatandaan natin sa laging pagbuntot ko sa'yo sa pagla-live mo, pinupunto por punto ko, lagi mo siyang inaangat at tinataas. Dahil ba nakikinabang ka? Or siguro ngayon hindi ka na nakikinabang, kaya marami kang nasasabi ng kasiraan patungkol sa kanya. Kasi hindi naman natin dito naririnig yung side nung amo niya, 'di ba? Ang lagi nating naririnig dito yung side ni Doc Lahat or ni Pitbull. So eto yung masasabi ko dito sa amo ni Pitbull. Kung gusto mo na magkaroon ka ng way ng boses, kasi wala ka naman channel 'di ba? May channel ka ba? Ewan ko lang. Pero kung wala kang channel, wala kang boses. Andito lang ang mga antay, naghihintay. Alright, tuloy tayo dito kay Pitbull. Pakinggan natin. Ako naman kuya, masakit na siya manalita na pagbibintangan ako magnanakaw. Kung ako galit na galit. Yung minumura ako araw-araw. Minumura araw-araw, kaya pala nabubusog ka. Yun nga lang sa mura. Biruin mo, sa tinagal-tagal ng panahon mo dyan, may 1 taon ka na dyan or mag-iisang taon na nakalipat. Diba natatandaan natin, maya ang live neto, ipinapakita yung kisame, ipinapakita yung mga kwarto, ipinapakita yung buong bahay, nakala mo talagang feeling ay sa kanya. Pero alam ko naman sa simula-simula ay hindi naman talaga kanya yan. Marami lang talaga yung mga uto-uto mga supporters niya, fanatiko, na napapaniwala niyan. Kasi sabi ko nga, diba nung una ko natatandaan nyo, kung talagang sarili mo yung bahay na yan at minamalit mo yung bahay namin, at least ako may naipapakitang titulo na nakapangalan sa akin. Pinangahawakan na titulo. Which is yun na magpapatunay na pagmamay-ari mo ang isang property. Ang tanong, ikaw meron ba? O di ba wala siyang maipakita? Ngayon ay pinapakita niya yung tax declaration or declaration of real property. Which is yung tax declaration po, yung real property tax na ipinapakita niya ng mga resibo na nakapangalan daw kuno sa kanya dahil sa assessor's office. Yan po kasi, base sa aking karanasan, ay pagkuha ng record ng assessor's office o ng LGU para doon sa pagbubuwis ng property ng lupa't bahay. Okay? Hindi naman ibig sabihin dahil ikaw nakapangalan dyan, ikaw na yung may-ari. Kasi masasabi ko na ikaw may-ari niyan kung ikaw ang nakapangalan sa deed of sale. O ang tanong, ikaw ba nakapangalan sa deed of sale? O kaya naman, doon sa mismong land title or TCT. Transfer Contract of Title or OCT, yung Original Certificate of Title. Kung meron ka niyan, ikaw ang may-ari. Pero hindi ibig sabihin na ikaw naghahawak o ikaw nakapangalan sa real property tax o diyan sa pagbabayad ng amilyar, pagmamay-ari mo na yan. Hindi mo masasabi yon dahil yan ay pagpapatunay lamang na ikaw yung nagbabayad ng buwis. Okay? Sa munisipyo. Alright? So, tuloy tayo. Aray mo, nasabihan magnanakaw, at araw-araw na minumura. Kaya pala tumataba ka. Tumataba sa mura. Kinarma ka na, Pitbull. Ganon talaga. Ubod kasi ng yabang Inuuna yung kayabangan kaysa magtayo ng sariling tahanan. Kami, maliit man ang tahanan namin, minaliit mo man ang tahanan namin, at least sarili namin. Walang pwedeng mag-control dahil ako ang may-ari. Ako ang nakapangalan sa titulo. Yun sa'yo, Ginoo. Doon lang sa real property tax o doon sa pagbabayad ng buwis, pinakaresibo mo. Anak sa iring na yan. Tuloy. Magnanakaw, minumura ko. Wala akong peace of mind dito. Anong batayan? Wala kang peace of mind pero tumagal ka ng kulang-kulang 1 taon dyan na nakatira? Paano na wala ka ng peace of mind? Maya nga, live ka ng live dyan. Topic mo yung EDC. Diba? Minamayat-maya mo sa live. Tapos,
sinasabi mo pa dito sa interview na to na, or sa live mo siguro, na mahina yung wifi mo? Anak sa ering, sa tinagal-tagal mo na dyan, mahina ang wifi mo. Huwag mong gawin na, ano ba tawag dito? Huwag mong gawin na palusot o rason na mahina ang wifi mo. Pwede magpataas ang Mbps, saka maganda naman ang live mo. Diba? Hindi naman naglo-loading. May oras lang talaga na naglo-loading, kahit nga dito sa amin eh. Normal yon pag umuulan, pag masama ang panahon, or mahina talaga yung ano ng internet. Pero sa nakikita namin, nung ikaw ay sinusundan ko sa pagla-live mo, maganda naman yung takbo ng live stream mo. O tuloy. Niya basihan, ba't sinabi magnanakaw ka? Yung mga bawas namin ng kuya, nyari, nagbawas ako sa GCash. Ibibigay ko sa kanya yung ano, tapos bibigay ko yung kwintada. Itong uli na ha? Itong uli. Ibibigay ko itong pagbawas sa bahay ni Redzen. Pag nagpasa ako, nagbayad ako GCash. Bawas, ilalagay ko rin yung bawas. Pinagbibintangan ako, nanakawan ko siya ng pera. Yung pera niya, eksakto lang, nasa sunod-sunod dyan. Sinisiraan ka pala niyan. Matindi paninira niya sa akin. Grabe, kung sa punta man kami sa hindi maganda kuya, malaki labang ko sa kanya. Pinagbintangan kang nagnanakaw doon sa GCash. Hindi kasi katiwa-tiwala yung pagmumukha mo. Mukha ka kasing pera. Hindi katiwa-tiwala yung pagmumukha mo kasi mukha kang pera. Siguro nagbigay siya ng tiwala, baka sinira mo, kaya ganyan siya sa'yo. Kasi hindi ka naman tatagal ng ilang buwan dyan, ng kulang-kulang 1 taon, at since day 1, hindi ka pa nga yata nakakalipat dyan, mayat maya ang puri mo sa amo mo. 'Di ba? Tapos ngayon babaligtarin mo siya. Eto namang hari, biglang banat na sinisiraan ka pala niyan. Kumbaga sa madaling salita, para bang kumukonforme na kagad siya dito sa sinasabi ni Doc Lat or ni Pitbull. Pero yung side nung amo ni Doc Lat, hindi pa naman natin naririnig kasi unang-una wala naman channel yon. 'Di ba? Kumbaga dito sa madaling salita, parang ang 90% or 100% ng side nitong hari sa pag-interview pa lamang ay nandito na kagad kay Doc Lat nang hindi man lang inaalam yung side nung amo niya. Kasi hindi naman magbabago agad ang isip niyan kung walang mabigat na kadahilanan. 'Di ba? Ang laging naririnig nyo, yung side ni Doc Lat, napakasinungaling na tao niyan. Bakit ka mo? Noong una, lagi niyan sinasabi na siya ang nagpatayo niyan. Siya ang gumastos ng mahigit 5 milyon diyan sa bahay na yan. Sabi niya, kanya daw yan. Sabi ko nga, kung talagang ikaw may-ari niyan, gawin mo ang ginagawa ko, ipakita mo yung titulo na meron kang pinangahawakan. Tapos nga ipapakita mo tax declaration o yung mismong pagbabayad mo ng amilyar. Giatay na yan. Okay lang sana kung ikaw kahit deed of sale, ikaw yung nakapangalan doon. Pero kung wala ka man lang may papakita, deed of sale na nakapangalan sa iyo yung property na yan, yung lupa, hindi matuturing na sa iyo yan. Alangan naman sa iyo yung bahay, tapos dun sa bus mo yung lupa. Hindi atay na yan. Anong klaseng arrangement yan? Diba? So, ito lang yung tanging masasabi ko kay Doc Lat, no? Ito, marami tayong mabibigay na reaction dito kasi marami tayong mapag-uusapan dito. So, yung pinaka main topic natin dito, yung sinabihan siya or pinaratangan siya magnanakaw. Kasi nga unang-una, hindi naman siya magsasabi sa iyo ng ganyan or hindi ka pararatangan ng ganyan kung wala siyang nakikita na kadahilanan. 'Di ba? Siguro marahil nasasabi mo yan o naipaglalaban mo ang sarili mo dahil syempre hindi pa naman natin naririnig yung side ng amo mo. Paano kung marinig natin yung side ng amo mo lalo na kung meron siya mga ebidensya na maipapakita? Kasi since day 1 pa lang, puring-puri mo na yung amo mo. Lagi mong ipinagmamalaki ang boss Leo mo. Tapos ngayon babaligtarin mo. 'Di ba? Ano ang tunay na kadahilanan niyan? So yan ang ating alamin sa mga susunod na kabanata dito sa panggagatas natin ngayon kay Doc Lat alias Pitbull. Yan lamang. Abangan nyo po ulit maya-maya na kaunti at bibigyan natin ulit yan ng opinion at reaction video. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa ating Kapeso Talks, subscribe na po kayo sa may gusto. Kung ayaw, ay di wag mo.